Hey guys, welcome back sa ating YouTube podcast entitled Negosyo Lang Tayo. So, a very exciting episode for today. Ang isa sa mga re-reviewin nating business ngayon or franchise ay itong business na to ay sumikat noong 2020, specifically nung pandemic. Isa siya sa mga pinakasikat na coffee shop dito sa Pilipinas at isa sa mga pinaka-franchise na coffee shop dito sa Pilipinas. At isa din siya sa mga rason kung bakit sobrang dumami ng coffee shop dito sa Pilipinas at sobrang pinapattern ng ibang mga coffee shop sa kanya. None other than But First Coffee. So today, we will be discussing lahat ng mga kailangan mong malaman bago ka mag-franchise ng But First Coffee. So simulan na natin kung magkano nga ba talaga mag-franchise ng But First Coffee. So first off, marami silang mga structure offerings or mga store offerings para sa inyo. Depende sa area size requirement at sa klase ng business na gusto nyo. So unang-una, meron silang tinatawag na indoor cart. So itong indoor cart, base sa mga dati nating ni-review mga negosyo, no? Etong indoor cart ay meron lang siyang free na 3-year franchise fee. So definitely after 3 years, baka magbabayad na kayo ng additional franchise fee pa dyan dahil 3 years lang yung validity ng franchise fee. But basically, hindi naman siguro another 1 million ito. Next, of course, yung mga basic stuff na kasama sa franchise. Andyan ang franchise training, andyan din yung manual, may mga marketing assistance din. But I think kung magpa-franchise kayo, si But First Coffee, I think hindi na masyadong kailangan ng marketing in terms of brand itself dahil isa siya talaga sa mga pinakasikat na coffee shop dito sa Philippines. Next, ito isa sa mga kailangan natin, no, or very important and very expensive na nilibre nila ang POS. But may catch dito. 6 months subscription lang ang libre na binigay nila na POS. Again, very crucial magkaroon ng POS sa negosyo dahil unang-una, syempre kung isa kang negosyo, kailangan legal, kailangan may permit ka at para makakuha ka ng mga permit, kailangan mo ng mga POS katulad nito. And also, very important din ang POS para natatrack mo yung income mo at ang isa sa mga pinakamahalagang rason kung bakit kailangan mo ng POS, syempre, para kay BIR. Syempre, ayaw naman natin malagot kay BIR. Next, itong mobile cart or indoor cart nila ay ang maximum area size nito ay 12 square meters. So, kung kailangan mo pa ng mas malaki or bigger than 12 square meters, kailangan mong magdagdag, syempre. Okay? So, again, the bigger the size, the more expensive it becomes. Okay? So, itong indoor cart nila, meron ng Allegro Expo Bar espresso machine, meron na rin siyang mga basic supplies, accessories, at meron na rin siyang 50,000 stock credits. Hindi na rin masama. And lastly, of course, basic naman. Merong mga free orientation. And ang isa sa mga maganda nakita ko dito, o-orient din nila kayo kung paano mag-process ng mga government at business permit. Yan. Mahalaga yan kasi yan ang mga hindi usually nadidiscuss ng mga franchise or mga franchisor. Okay? Next naman, ang outdoor cart. Of course, ang outdoor cart nila ay nagkakahalagang mas mahal, 1.5 million pesos. Again, meron siyang 3 years franchise fee, operational manual, franchise training, marketing assistance, POS. Etong mobile cart naman nila, outdoor cart nila, mas malaki siya sa indoor cart nila. Ang outdoor cart, ang maximum nito ay 20 square meters. Again, kung kailangan mo ng mas malaki sa 20 square meters, magbabayad ka na naman ng additional dyan. Okay? But I think, na-study naman na nila to, napag-aralan nila to, and basically, 20 square meters, very conducive na to and very efficient na to sa pag-operate ng negosyo nyo. But then again, kung sobrang heavy yung foot traffic at sobrang dami ng customers ng lugar na napili mo or mall na napili mo, definitely, eventually, kailangan mong mag-upscale or lakihan ang iyong cart or yung outdoor cart na tinatawag. Okay? So, next naman, ito yung tinatawag nilang mga aesthetic
mga aesthetic na tindahan, no? Ito yung customized store. Yan. Itong customized store, dito ka na mag-chill-chill, dito mo nadadalin yung laptop mo, magre-review ka, mag-aaral ka, magpipicture ka, isi-story mo dahil syempre maganda yung vibes ng tindahan, very aesthetic, all brown, white, black, 'di ba? So, yan ang mga gusto ng mga Pilipino ngayon, yung mga mapagtatambayan na magaganda yung of course, yung interior. Yan ang customized store. At ito yung isa sa mga pinaka-common na tindahan ng But First Coffee. Usually, yan talaga yung nakikita natin. Yung mga cart, rarely natin siya nakikita. So, yung customized store, 250,000 lang siya. Pero linawin natin. Etong 250,000 na to, meron siyang additional fee. Ngayon, ano yung additional fee niya? Definitely, of course, yung construction cost is care of the franchisee. Again, 250,000 plus in addition, on top of that, kailangan mo pang bayaran ang construction cost. Okay? So, si franchisee ang may sagot nun, hindi si franchisor. Okay? Linawin natin yun. So, again, ano naman ang inclusion nitong customized store? Meron ulit siyang 3-year franchise fee, training, manual, POS. Pero mas mababa ang nito ang stock credits nito. Nasa 30,000 pesos lang. I'm not sure why mas mababa. But siguro dahil syempre 250,000 lang ang binayad mo. So again, meron siya mga free orientation sa business permit and everything. So ayan, usually saan ba makikita yung mga customized store? Ako based on my experience, usually nakikita ko siya sa malls I think hindi masyado. Yung cart, I think sa mall ko siya nakikita. Pero yung mga customized store, mas nakikita natin siya sa mga standalone stores or mga mga private buildings or individual buildings, ganyan. Not necessarily sa mall, no? Siguro may mga ibang mall na may But First Coffee, but I think based on my experience or sa mga nakita ko, etong mga customized store, makikita natin siya for example sa baba ng condo, sa mga office buildings, ganyan. So, ayan, kayo ba, sa inyo nakikita ang usually ang But First Coffee? Comment down below. Okay? So again, ayan, yan ang tatlong franchise packages na ino-offer ng But First Coffee. Again, meron silang indoor cart na nagkakahalaga ng 1 million pesos, outdoor cart na nagkakahalaga ng 1.5 million, at customized store na nagkakahalaga ng 250,000 pesos plus construction cost. Okay? Okay, so now, it's time for us to get to know, sa mga hindi pa nakakaalam sino ba or ano ba ang But First Coffee. So right now, kikilalanin naman natin ang But First Coffee. So si But First Coffee, nagsimula siya around 2020 sa isang maliit na tindahan lang hanggang sa sumikat dahil of course sa very affordable niyang coffee, no? So tatanungin nyo, magkano ba ang range ng price ng But First Coffee? It's ranging from 55 pesos to 460 pesos. And also, take note, hindi lang naman kape ang ino-offer ng But First Coffee. Syempre, meron din silang mga pastries, meron din silang mga bread, meron din silang mga bottled coffee, yung pwede mong i-take out or pwede mong i-uwi or pwede mong ilagay sa ref. Ito yung mga malalaking mga bote na coffee yung laman. So, kung coffee lover ka talaga, pwede kang mag-take out nun at stock mo lang sa ref mo, di ba? So, ang maganda naman dito, itong si But First Coffee, napakarami niya ng branches, no? So, tatanungin natin, ilan na ba ang But First Coffee dito sa Pilipinas? Ang number of branches ni But First Coffee sa buong Pilipinas ay 150 plus branches. Napakarami na, given na 3 taon pa lang siya. 3 years old pa lang si But First Coffee. And also, makikita din natin kung gaano ka-aggressive ang expansion ni But First Coffee kasi syempre makikita natin siya sa Franchise Asia, sa mga other franchise convention. Andyan talaga sila at isa si But First Coffee sa pinaka-pinipilahan para makapag-inquire sila kung magkano mag-franchise. Isa siya sa mga top na pinipilahan talaga sa mga franchise conventions. So, again, for me, si But First Coffee sa mga very hot franchise na pwede mong i-venture as of today. Okay? Kasi yung kape naman,
hindi naman siya nalalaos 'di ba? Ang daming talagang mga na-addict sa kape ngayon mapabata, matanda, 'di ba? So again, coffee is part of our lifestyle. And again, coffee inaaraw-araw na siya, 'di ba? Kahit bawal, guys, bawal. Pero again, inaaraw-araw talaga ang kape. So, ayan, I hope na nagkaroon kayo ng konting glimpse kung sino si But First Coffee. So ngayon, pupunta naman tayo sa part ng mga FAQs or mga frequently asked questions. Okay, so for sure, maraming mga information or marami kayong tanong regarding sa franchise na to. So try nating sagutin yung ibang mga basic questions na pwede nyong matanong. So usually, gaano ba katagal ang entire process ng pag-franchise ng But First Coffee? Usually, ang average time frame is around 3 months. Okay? Assuming etong 3 months na to, assuming na smooth yung process, walang mga delays, walang mga lacking na documents sa part ng franchisee. Ayan, so on average 3 months. So next question, sa mga sa mga talagang sigurista kung magkano ba talaga mag-franchise ng But First Coffee, magkano nga ba talaga? Usually kasi syempre mahirap kasi mag-franchise na sakto lang yung pera mo 'di ba? So definitely dapat kahit papaano may allowance ka. Magkano ba ang initial investment ng But First Coffee? It's around 1 million to 3 million pesos. Kasi yung franchise fee or yung franchise cost na binayaran nyo, for example sa indoor cart na usually makikita natin sa mall na 1 million pesos, guys, take note, wala dun yung renta Kayo yung magbabayad ng renta sa mall dahil kayo yung directly na nakakontrata sa mall. Okay? So, may mga renta pa tayong babayaran, mga security deposit, advance rent na babayaran sa mall or sa lugar na pagrerentahan natin. Kaya, mainam na or mabuti ng meron tayong additional or excess fund. And again, kasama na rin dyan yung mga pagpapasahod natin sa tao natin, yung mga basic na binibili, mga ballpen, notebook. Siyempre, marami tayong mga cost na minsan na-overlook natin. So, mas maganda ng meron tayong excess. Okay? So, eto pa, isa sa mga basic question, yung espresso machine ba kasama sa package? Yes, espresso machines are included sa mga cart packages. Okay? For customized packages, however, franchisee will need to buy it separately. Ayan. So, yun yung catch. Isa yun sa mga catch ng customized package. Okay? So actually, evidently makikita naman natin, ang layo ng price range kasi from 1M to 1.5 tapos biglang 250 sa customized, di ba? So, wala pa dun. Wala pa siya, hindi pa kasama yung espresso machine. Kasama lang espresso machine sa first two franchise packages, which is indoor and outdoor. Okay, so you need to purchase yung espresso machine if kukunin nyo yung customized package. So again, it's better to have excess funds talaga. Okay? What is the required floor area? Again, the required floor area depende rin to sa type of package na gusto nyo i-franchise. Kung gusto nyo ng indoor, outdoor, na-discuss naman natin earlier, 12 square meters yung indoor, 20 square meters yung outdoor. For customized naman, again, it depends dun sa area na tina-target nyo. Usually sa mga coffee shop, around mga 50 square meters or less. Okay? Again, depende sa foot traffic ng mall, foot traffic ng area. Okay? So, you don't want to invest on a big coffee shop with low foot traffic. Lalangawin kayo dyan. And also, ang daming mga cost niyan. Pag malaking store nyo, konti yung foot traffic, high electricity cost, high maintenance cost, 'di ba? So again, you need to properly study kung saan nyo ba talaga ilalagay itong But First Coffee nyo at anong klaseng package ang kailangan nyo. Based on, again, maraming factors, foot traffic, area size requirement, available space, and of course, pinakamahalaga, your budget. Okay? So again, hopefully, marami kayong natutunan sa ating YouTube podcast for today. So, if you want to
apply for a franchise ng But First Coffee, we will be putting the link or the Google form dito sa description ng YouTube video natin. And if you also want to check out the full link or the full presentation of their franchise package, ilalagay din namin yan sa description ng video na to. Okay? So I hope guys nag-enjoy kayo sa YouTube podcast natin. If you want to check more of our videos, scroll down lang kayo sa ating YouTube podcast na Negosyo Lang Tayo. Thank you for listening and see you next time.